Likas na katangian ng reaksyonaryong estado ang paggamit ng dahas at pampulitikang panunupil. Pero hindi natakot ang mga progresibong pwersa. Nilabanan nila ang pandarahas at panunupil. Ipinagtanggol ang mamamayan mula sa mga pasistang atake ng reaksyonaryong estado at nilantad ang malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ngayon, higit na matatag at makaranasan ang mga progresibong pwersa na sumabak sa iba't ibang larangan ng pakikibaka, handang isulong sa lansangan at kongreso ang politika ng masa, politika ng pagbabago. Sa ngayon, merong 6 na progresibong party list na lumalahok sa eleksyon. Unang-una na dyan yung Bayan Muna party list. Pangalawa yung Anak Pawis party list. Pangatlo yung Gabriela Women's Party. Pang-apat yung Anak ng Bayan. Pang-5 yung Migrante party list. At pang-6 yung Suara Bangsamoro party list na partido ng mga kapatid nating Muslim. Mga kasama! Sulong, anak pawis sa lakas ng Ang Anak Pawis Party List ay tinatawag noong January 23, 2003 at nagkaroon ng first convention ito noong January 8 and 9. At doon nilunsad yung talagang participation ito sa 2004 election kasabay ng pagnumrar ng mga nominado na 5. Ang Anak Pawis Party List ay espesipikong kumakatawan sa mga manggagawa, mga magsasaka, mga maralita ng lungsod at kanayunan at gayon din ang mga mangingisda at iba pang mga mahirap dito sa ating bayan. Ngayon, ang pinakamatingkad na layunin nito sa loob ng Kongreso ay ipadama o kanya itaguyod ang bagong politika, yung politika ng mga mahihirap versus politika ng mga mayayaman. At ito ay laban sa traditional politics. Ibig sabihin, ito ay politika ng pagbabago. Anak Pawis, boses natin sa Kongres. Sa lakas ng masay makakamit Ang una po at mayor na nilalaman ng pakikibakang parlamentaryo, ito yung pagkakamit ng pambansang kalayaan at demokrasya dito sa ating bansa. At sa ilalim nito, yung kabuhayan. At ang kabuhayan naman ay nakaangkla sa tunay na reformang agraryo at sa pambansang industrialisasyon. Ang susunod yung pagtatamo ng karapatang pantao, karapatang kababaihan, kabataan, karapatan ng mga manggagawa, mga ingisda, mga magsasaka at iba pa. At siyempre pa yung pagtatamo ng tunay na hustisya sosyal, katarungang panglipunan. At siyempre pa, panghuling bahagi ng programa yung pagtatamo ng matagalan at tunay na kapayapaan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bumangon ka na, Maria. Talikala mo ay lagutin. Susulong tayo, oh Maria. Kinabukas ay papandayin. Ang Gabriela Women's Party ay isang pambansang sektoral na partido ng kababaihan. Ito ay naitatag noong October 28, 2001 sa St. Teresa's College sa Quezon City. Ang nagbunsod sa pagkakatatag ng Gabriela Women's Party ay ang 20 taong kasaysayan ng pakikibaka at tagumpay ng Gabriela bilang isang pambansang koalisyon ng organisasyong pangkababaihan.
nakita nga natin na yung pakikibakang ito na naidala sa lansangan ay kailangan ding dalhin doon sa larangang elektoral, bagamat maliit lamang yung espasyo para sa mga tinatawag na marginalized. Pangunahin doon sa prinsipyo at pananindigan ng Gabriela Women's Party yung pagtatanggol sa karapatan ng kababaihan. Nais natin ang isang lipunan na lahat ng forma ng diskriminasyon at karahasan sa kababaihan ay mawawala. Kayo ba ang mga Maria Clara? Kayo ba ang mga Maria Clara? Mga huli at mga sisa na di marunong na lumaban. Layunin ng Gabriela Women's Party, maisatinig, no, ang mga kahilingan, mga demands ng mga kababaihan, at gusto naming mapalakas ang tinig nito hindi lamang sa labas ng Kongreso, kung hindi sa loob din dito. Ang Gabriela Women's Party, kalakhang mga kasapi nito ay nagmumula sa mga kababaihang mahihirap. Ito yung mga manggagawa, ito yung mga magsasaka, ito yung mga urban poor women, meron din tayong mga estudyante, at kinakatawan ang malawak na sektor ng kababaihan sa ating bayan, lalo na yung mga mahihirap. Ang programa namin ay nakasentro doon sa kababaihan, bata at saka sa inang bayan. Sa kababaihan, nandyan yung anti-diskriminasyon at pagtanggal ng lahat ng anyo ng karahasan laban sa kababaihan. Pantay na karapatan ng kababaihan sa aspetong pang-ekonomiya, karapatan ng kababaihan na maging pantay sa kalalagyan sa loob ng pamilya, karapatan ng kababaihan para magkaroon ng mga serbisyong pangkalusugan. At kaugnay naman ng bata, nandyan yung karapatan ng kababaihan na magkaroon ng accessible na serbisyo para sa kalusugan, edukasyon at pagkalinga sa mga bata. Napaka-importante kasi ng mga bata, lalong-lalo na sa babae sa ating lipunan, sapagkat usually ang babae, nakaatang sa kanya ang pagpapalaki ng mga bata. Kaya kailangan na kasama ang mga bata sa aming plataforma at saka sa programa. Tungkol naman sa bayan, nandyan na yung pambansang kasarinlan ng ating bayan, ang pagpapahalaga, pagrespeto at pagtataguyod ng ating patrimonya. Yung pagkakaroon natin ng foreign policy na nakabatay sa pagkakapantay ng mga nasyon at nakabatay sa dignidad din ng ating inang bayan. Bagamat ang Gabriela ay lumalahok sa eleksyon, pero wala tayong ilusyon ng malaliman na pagbabago sa sitwasyon ngayon kung wala ang partisipasyon at pakikibaka sa labas din ng parlamento. Kinakailangan ang militante at tuloy-tuloy na pakikibaka ng kababaihan sa loob at labas ng Kongreso. Isang mahalagang pagbabago at pag-unlad sa kilusang kabataang estudyante ang pagbubuo ng kanyang sariling partido at lumahok sa pakikibakang elektoral at pasukin na rin ang larangang ito para igiit ang mga kahilingan at pakikibaka ng kabataan para sa edukasyon, trabaho at pagbabagong panlipunan sa kabuuan. Itinatag ang Anak ng Bayan ng iba't ibang mga organisasyon, samahan, alyansa, koalisyon ng mga kabataan at estudyante noong June 2001. Ang Anak ng Bayan ang natatanging partido ng kabataang Pilipino. Muli ng kabataang Pilipino na pagtuturan ang sambayanan.